So, what's up sa inyo guys? So, nagbabalik ulit tayo para sa panibagong content natin dito sa Habal Mobile. So, yung topic natin ngayon is about to sa paparating na OBT sa Open Beta. Baga, mag-a-advance ako ng tips sa inyo para makapagpili kayo ng mga class na gusto nyo or kung saan nababagay yung mga gameplay nyo sa mga class na to. Okay? Umpisan ko muna sa Dark Mage. Yung Dark Mage, guys, maganda yung buffs niya kasi balance yung buffs niya. Meron siyang pang opensa, pang depensa, at saka meron siyang debuff. So maganda to. So may re-recommend ko rin to para sa mga baguhan kasi mura din yung set. At saka about naman sa BM neto, maganda rin. So parang kumbaga para sa 7 out of 10 sa battle mode ng Dark Mage na to. Okay, so about naman sa MWAR, sa Dark Mage, maganda rin siya pero hindi gaano kagandahan. Kumbaga sakto lang, pangsaktuhan lang yung Dark Mage sa MWAR. Hindi naman gaano kasi medyo nakukulangan lang ako sa mga skills kasi wala siyang katulad ng mga wizard na mga DPS talaga, high DPS. So kaya yun lang yung ayaw ko dito sa Dark Mage. Okay, so parang 5 out of 10 ako dito sa MWAR. So sa dungeon naman guys, goods na goods rin yung Dark Mage since na yung mga buffs niya maganda, tsaka yung mga skills AoE, so goods. So dito naman tayo sa Force Gunner. So konting tips lang to na ibibigay ko sa inyo para kahit papano may alam kayo. Okay, dito naman sa Force Gunner, maganda rin yung neto, yung passive. Yun yung isa sa maganda neto. So mataas rin yung, meron rin tong CDI, yung critical damage. So isa yun sa nagpapaganda sa Force Gunner. At saka yung skill neto, meron rin siyang DPS, yung mabilis tumira. Pwede rin parang pareha sa wizard. So goods na goods. Sa mga buffs naman niya, mga transcender buffs, maganda rin, more on offensive at saka pinaghalong may defensive din. Mga pang-opensa, parang parehas lang, parang balance lang. At saka doon naman tayo sa battle mode niya. So 10 out of 10 ako dito sa battle mode na ito sa BM3. So sa BM2 mga lang, kumbaga 5 out of 10 lang ako. Pero sa BM3 ng Force Gunner, mabilis kumilos at saka mabilis tumira. 10 out of 10 talaga. Maganda yung BM3 ng Force Gunner guys. So hindi ko masyadong mai-recommend yung Force Gunner para sa mga baguhan kasi malambot yung Force Gunner. Lalo na kung hindi pa kayo marunong mag-item. So hindi ko masyadong mai-recommend to. Pero kung meron na kayong alam, pwede na kayong mag-Force Gunner. Okay, so yung about naman sa mga upgrades na ito, maganda rin kasi meron CDI. Okay, so punta tayo sa MWAR. Kumbaga pag-usapan natin yung MWAR sa Force Gunner. Maganda yung Force Gunner dahil nga sa BM3, kaya solid din siya sa MWAR. Pero 8 out of 10 lang ako about sa MWAR pag Force Gunner. Sa dungeon naman guys, dito sa Force Gunner, 10 out of 10 kasi maganda yung BM3, mabilis kumilos. Yung BM3 talaga yung nakapagpaganda sa Force Gunner. Syempre, kailangan nyo din ng item. So, lahat naman ng karakter, kailangan ng magandang item para mas mabilis mga pag-dungeon. Okay, sa Gladiator naman, dito sa Gladiator kasi guys, mabilis tumira. Kumbaga, DPS skill talaga. Kumbaga, pang mabilisan. Kasi kapag nakipag-PVP kayo, mahilig kayo makipag-PVP at saka MWAR na rin, may re-recommend ko rin to sa inyo kahit na beginner lang kayo since na mura talaga yung item ng Gladiator. At saka yung buffs na ito guys, solid kasi meron pang pakunat, meron pang heal. So nandyan na sila lahat. At saka yung maganda pa dito is meron siyang rage. Kapag tumatagal habang tumatagal, mas lalong lumalakas yung damage nyo. Pero limitado lang yung itataas nun guys.
So, yung range nito, pwede nyong gamitin para sa BM3 at saka BM2. So, pwede kayong makapag one hit ng player. Depende yan kung malambot na yung character. Pwede nyong ma-one hit gamit yung special attack. Dahil nga sa rage nito, tumataas yung damage. So, maganda to para sa mga beginner guys. So, pwede nyong gamitin to. At saka sa upgrades naman, pangpakunat dito sa Gladiator. At saka meron rin tong ignore penetration, which is maganda. Okay, so about sa character na to, for PvP or 1-on-1, 10 out of 10 ako dito sa Gladiator. Mabilis tumira. Kumbaga, yun talaga yung advantage ng mabibilis tumira. At saka sa MWAR, mga 7 out of 10 lang ako dito sa Gladiator. Kasi wala siyang masyadong movement na mabilis. Aasa lang kayo sa dashing nyo at saka sa bike. Wala siya gaanong movement. Kumbaga, pang ano lang talaga siya, mabilis lang talaga tumira. At saka rage yung maganda sa kanya. Pang 1-on-1. Goods na goods. So, dito naman tayo sa Force Blader. Sa Force Blader guys, maganda rin to. So, isa rin to sa mai-recommend ko sa mga baguhan. Dahil mataas na yung critical rate. Meron kasi siyang buffs na critical rate. Kaya maganda. Isa sa nagpapaganda sa Force Blader. Kaya yung mga baguhan hindi na mahirapan kung saan kayo kukuha ng critical rate dahil nga meron na siyang passive, or I mean buffs. Meron na siyang buffs na critical rate. Yung mga blade, yung lightning blade, fire blade, lahat yun merong critical rate. Pero isa lang doon yung pwede nyong gamitin. Okay, which is yung fire blade yung dapat yung gamitin doon. At saka yung ice blade kasi pampakunat lang eh. Okay, yung lightning yata accuracy. So, yung importante lang doon yung dalawa, yung fire blade at saka ice blade. So, yun. A 10 out of 10 about sa buffs ng ng Force Blader. So, about naman sa passive, goods rin. So, wala akong masabi dito kasi meron rin siyang regeneration sa upgrades niya na skill, regeneration at saka depensa, yung defense rate, attack rate. So, nandito na rin. At saka about naman sa item nito, medyo mamamahalan na kayo sa weapon. So, sa set, saktuhan lang, kayang-kaya naman. So, recommended ko pa rin to para sa mga beginner. Dahil nga, in demand rin to sa dungeon. In demand to dahil sa debuffs niya. Maganda yung buffs na ito guys. So, ayun, binigyan ko lang kayo ng tips about dito. Solid talaga kasi meron pang debuffs. At saka sa ano naman na ito, DPS naman ng skill. Maganda kasi napakabilis tumira na ito. Hindi to makupad. Okay? So, hindi kayo aantukin kapag Force Blader yung gamit nyo guys. Sa MWAR naman, kapag usapang MWAR, 9 out of 10 ako dito sa Force Blader dahil sa debuffs niya. Pwede nyong i-micro yung kalaban nyo. At saka sa 1v1, hindi talaga makapalag sa inyo yung kalaban. Isang debuffs nyo lang dun, wala na. Panalo kayo agad. Pero depende pa rin yan sa gumagamit, kung mabilis yung kamay nyo. Okay, so dito naman tayo sa Force Shielder. So, usapang Force Shielder tayo. Isa to sa ito talaga yung pinakamakunat na character guys. Hindi sa isa sa pinakamakunat. Ito talaga yung pinakamakunat. Kasi nga sa word pa lang na Force Shielder alam nyo na, makunat talaga. Yung buffs na ito, more on kunat talaga. Hindi kayo tatablan. Halos meron tong tinatawag na AOD or Art of Defense na buff, which is kapag tinitira kayo ng kalaban, piso lang yung bawas sa inyo. Isipin nyo yun, napakakunat nyo. Maraming pampakunat to guys na buffs, kaya isa to sa pinaka recommended sa mga baguhan, sa bago lang talaga sa Cabal. So eto yung best choice nyo. So mamaya pag-uusapan natin yan. Basta isa-isain muna natin kung ano yung mga ability nila. At saka sa BM3, BM2, goods naman, lalo na sa BM3 ng Force Shielder, yung battle mode 3 na ito. Napakaganda. Okay, so sa DPS naman ng mga skill niya guys, halos wala siyang DPS kasi napakabagal ng tira nito.
Okay, yung damage per second niya, yung mga ano lang, yung mga pang weak na skill, pero hindi gaano malakas kasi mahina talaga yung mga pang weak na skill ng Force Shielder. Kaya mabagal talaga. Ito yung isa sa pinakamakupad dito na class. Pero sa dungeon, 10 out of 10 ako dito sa Force Shielder kasi kaya niyang mag-tank kasi tanker to eh. Ito talaga yung tanker Force Shielder. At saka sa mga M-War, tanker rin to. Ganun rin guys sa M-War. 10 out of 10 ako sa Force Shielder. Napaka-solid. Kahit wala kayong item, mag-M-War kayo, okay lang. Basta nandun pa kayo sa low level. Makakuha kayo ng points. Mag-tank lang kayo ng mag-tank. Hanggang sa magsawa kayo dun. So, yun. Yun lang naman yung maganda dito. At saka, nakalimutan ko pala yung special buff na ito guys. Meron siyang buffs na, passive buff na pangpataas ng critical rate at saka critical damage. Kaya maganda rin to. Hindi kayo mag-iisip na ng critical rate kung saan kayo kukuha, kung sa weapon, sa helmet. So, kakaunti na lang idadagdag nyo na critical rate. Kahit sa helmet lang, okay na. Goods na yun. At saka, isa to talaga sa ito talaga yung, kumbaga, ito yung umpisa eh. Pang-umpisa talaga to ng mga beginner. Dito talaga mag-uumpisa guys. Kaya recommended to. Okay, sa Force Archer naman guys, more on siya, parang mabilis talaga tumira yung Force Archer. At saka, marami rin siyang pang heal, party heal, at saka pang solo heal. So, pwede kayong makapag-heal agad. Kahit na ipagpatayan kayo, pwede kayong makapag-heal. Kaso yung party heal na ito, pang party lang talaga. Kailangan may party kayo. So, hindi kayo makapag-heal nun kung wala kayong party. So, recommended to sa mga dungeon rin, tsaka sa M-War. Kasi solid talaga yung na ito. Mga skills, yung buffs niya. Okay. At saka sa BM to, tsaka BM3 talaga yung napakaganda sa Force Archer. Kaya, recommended ko to guys sa medyo may alam na talaga sa Cabal. So, sa mga beginner, wag muna kayo mag-Force Archer. Kasi, medyo may kamahalan rin yung item na ito. Lalo na sa orb. Kasi yung orb guys, maraming magic class yung gumagamit kaya mahal. Dalawa yung weapon ng Force Archer. Same sa Wizard, mahal rin. So, kaya hindi ko recommended to para sa mga baguhan. Okay, so about naman tayo sa sa M-War or dungeon, halos parehas lang yan eh. Goods yung talaga Force Archer sa dungeon. So, wala akong masabi dyan, 10 out of 10 pa rin yan. At saka sa M-War, 10 out of 10 din ako dito, Force Archer. Kasi, pwede kayo maipagpatayan, maipagbalagbagan ng malayo kayo. Napakalayo ng range ng Force Archer. At saka sa BM to guys, pwede kayong pumatay ng dalawang karakter ng sabay. Kasi, pwede kayong umatake ng dalawa eh, kapag naka-BM to kayo dito sa Force Archer. So, yun lang naman sa Force Archer. Maganda siya. So, dito naman sa Wizard, ito yung, kasi Wizard user talaga ako dati, tsaka Force Shielder. Pero, lumipat lang ako ng Wizard. Dumaan pa nga ako ng Archer tsaka Blader, bago mag-Wizard. Pero, sa lahat talaga ng class, nagustuhan ko yung Wizard. Kasi, kumbaga para sa akin, ito talaga yung gameplay ko eh. Yung mabilis tumakbo. Napakabilis kasi meron siyang blink. At saka sa buffs naman, wala kayong masasabi kasi pwede kayong mag-regenerate ng SP nyo. Makapag-regenerate ng SP at saka HP. Makapag-regenerate kayo ng mabilis. Yun yung maganda sa buffs na ito. Meron rin siyang damage absorb, yung pangpakunat, at saka meron rin pang damage. So, nandito lahat. Kumbaga, overall, nandito talaga sa Wizard. At saka nandito rin sa kanya yung penetration. Meron siyang passive upgrade na penetration, which is napakaganda. Nandito talaga nalagay sa Wizard. Kaya, kung napapansin nyo, kapag naipag-PvP kayo sa Wizard, masakit talaga yung damage. Sabihin natin na ipag-PvP kayo or kahit na
kahit na lamang kayo sa wizard, pero aminin nyo na masakit talaga yung damage ng wizard kapag nag-crit sa inyo. Dahil nga yun sa penetration, CDI na pinagsama-sama na. Kumbaga, medyo madaya rin to kasi yung movement nga niya. Pero, hindi ko mai-recommend yung wizard sa mga beginner talaga, as in beginner, yung bagong salta pa lang sa Kabal. Pero kung nakapaglaro na kayo ng halos 1 month, nakapaglaro kayo ng 1 month, pwede nyo nang gamitin to kasi isa to sa in-demand sa dungeon, guys. Makapagpa-item talaga kayo agad dahil nga sa in-demand sa dungeon. Kumbaga, lagi kayong kukunin sa mga dungeon na gusto nyong pasukan dahil yan sa buffs ng wizard. Okay, nandito na talaga lahat. So sa BM3 naman ng wizard, 10 out of 10 ako. Halos para sa akin sa BM, mga BM, ito yung pinakamalakas sa akin. I mean, hindi, second lang pala. Second sa pinakamalakas yung wizard, kasi yung umpisa talaga, yung first para sa akin na pinakamalakas yung blader kapag usapang BM2. Pero sa BM3 ng blader, medyo hindi naman. Sa BM3 at saka BM2 ng wizard, guys, 9 out of 10 ako. Kasi sobrang lakas talaga. Okay, malalaman nyo yun kapag ginamit nyo. Pero depende yan sa item Lahat ng karakter dito na sinasabi ko, nakadepende yan sa item at saka sa user. Okay? Based on experience ko lang to, guys. Kaya wag naman kayo magko-comment dyan ng baka sinasabi nyo, lalahatin ko na naman. So, hindi. Example ko lang to or opinion ko lang to. Kasi, base to sa experience ko sa Kabal. Okay? So, sa M1 naman, dito guys, 9 out of 10 ako sa wizard dahil mabilis tumakbo. Mabilis talaga. So, kaya nyong habulin yung mga tumatakbo sa inyo. Or kaya nyong tumakbo sa humahabol sa inyo. Pag gusto nyong tumakbo kung mamamatay kayo. Okay, so, yun lang naman dito guys sa wizard. Maganda dyan kasi sa wizard yung party buff mga spirit generation. So punta tayo dito naman tayo sa warrior. Sa warrior kasi guys parang balance lang damage at saka depensa, kasi kanina nga yung force shielder mas mataas yung yung depensa. Dito naman guys maiba tayo dito sa warrior kasi yung warrior guys balance yung kunat niya, yung kunat at saka damage, nag-balance talaga. Yung lamang lang talaga dito sa warrior, mataas yung HP. So, isipin nyo yun, makunat na nga yung warrior, mataas yung depensa, tapos mataas pa yung HP. So, ano na lang ipapalag nyo dito. Kung magic type kayo, yung mga malalambot, kapag naipag-PVP kayo sa ganitong class, lugi talaga kayo kung same item. Kawawa kayo. Kasi yung warrior, meron DPS, combo, yung mga pang weakness skill. Kaya kayong saglitin yan kung malalambot yung karakter. Okay, so sa buffs na ito guys, malakas talaga yung mga buffs ng warrior at saka mabilis mag cooldown. 10 out of 10 ako sa buffs ng warrior. Yung mga party buffs, yung mga buffs niya na transcender, solid talaga guys. At saka about naman sa BM na ito, maganda rin. Siguro mga 7 out of 10 ako sa BM2 na ito. Tapos sa BM3 naman 8 out of 10. Malakas rin yung BM3 at saka yung mga passive ng BM3. So lahat kasi guys ng mga character, yung BM3 merong passive buff. I mean hindi pala passive buff pala siya, pero nag-active siya kapag na-set nyo na. Pero sa susunod ko i-content dyan kapag nag-OBT na. Tsaka meron ng BM3. So, sa M1 naman guys, siguro 8 out of 10 ako sa warrior. Depende kasi yun guys sa gumagamit Kasi hindi ko pa masyadong nalaro yung warrior ng matagal. So, nalaro ko lang siya dun sa PC dati pa. So, sa experience ko, 8 out of 10 lang ako. So, katulad nga nung sinabi ko kanina, depende sa experience nyo rin. Opinion ko lang to. Okay, sa blader naman guys, usapang blader tayo. Sa buffs na ito guys, 10 out of 10. Wala akong masasabi sa buffs ng blader kasi kaya niya makapag-burst ng boss, ng player gamit lang yung transcender buff, completer buffs, yung mga buff, basta yung mga buff na ito na
pang ano talaga, balagbagan. So 10 out of 10 ako dyan. Sa DPS naman niya, mabilis tumira, damage per second niya ano talaga, mataas or mabilis, napakabilis. Kasi yung mga skill nito guys, kahit na Transcender at saka Completer, mabilis talaga tumira. At saka sa usapang ano tayo, BM2, BM3. Sa BM2 guys, ng Blader 10 out of 10 ako kasi kaya kayong kalmutin nito ng mabilis. Kumbaga, kapag nakipag-1-on-1 kayo dito sa Blader ng BM to BM, di kayo ubra. Ito na yung pinakamalakas, Blader talaga. Lalo na kapag nag-buffs to, full buffs, wala na, finish talaga kayo. Pero depende pa rin sa gumagamit yan sa MWAR. Nakadepende lahat. Kaya lahat naman ng karakter malalakas, nakadepende sa gumagamit. So hindi to budget friendly yung Blader, at lalong hindi to pwede sa mga ayaw gumastos sa laro. So yung walang balak gumastos, wag na kayo mag Blader. Pero depende yan guys, kung depende sa paglalaro nyo, kung competitive player kayo or nag-ano lang kayo, nagpapa-relax lang. So pwede kayong kahit anong class. Para lang yung sinabi ko, para lang yun sa competitive player na gusto magpalakas talaga. Tapos sa usapang war naman, dito guys, 10 out of 10 ako para sa Blader kasi kahit wala siyang BM or BM3, BM2 at BM3, kahit wala siya, kaya kayong patayin ng Blader gamit lang yung mga kombuhan kasi napakabilis tumira ng Blader. Parang ano lang, Force Blader, napakabilis tumira niyan ng mga combo. So napakabilis. So yung mai-recommend ko sa inyo guys, para sa mga free to play talaga, Force Shielder, Warrior at saka Gladiator. Pwede rin optional Dark Mage. Basta dito kayo mag-stay guys kapag baguhan lang talaga kayo sa laro. Kasi kapag nag-dungeon kayo guys, kailangan nyo makunat, hindi yung dapain, hindi yung laging namamatay, diba? Kasi hindi nyo pagamay yung laro. Kaya stay kayo sa makukunat. Force Shielder, Warrior, tsaka Gladiator. Eto, optional nga lang Dark Mage. Kasi yung Dark Mage rin, isa rin sa mura yung item, kaya makapag-item rin kayo agad. Pero optional lang yan. Eto talaga tatlo. Okay, pili lang kayo dyan, guys. Pero eto naman, kapag marunong na kayo or medyo may alam na kayo, para makapag-build kayo ng maayos sa mga class na yan. Okay, so Wizard din pala. Nakalimutan ko yung Wizard. Recommended ko rin to para sa mga baguhan. Okay, nakalimutan ko kanina. So halos 5 sila may recommend ko. Isa rin yung Wizard dahil nga sa in demand to sa dungeon, sa mga bawat dungeon. So depende yan sa OBT kung yung drop rule ng yung drops ng dungeon, ibahin nila kung solo or individual yung drop. So depende yan. Kaya yun lang may recommend ko, Force Shielder, Warrior, Gladiator, Wizard at saka pwedeng Dark Mage. So nasa inyo na yan.